Leo, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update from August 16 to 31. So we will see the energies. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. Meron tayong 50% discount kapag nag-book kayo from August 15 to 31. Ayan, lahat ng information nasa description at sa pinned comment. Paalala lang na ang reading na to ay isang general reading. So, pwede kayong makarelate, pwedeng hindi. Okay? So, let's begin. For Leo, August 16 to 31. Okay, so we have the 8th house, Saturn in Pisces. Oh, okay. Merong mga restrictions yung iba sa inyo. Maaaring nagkakaroon kayo ng frustrations about the things na gusto nyong gawin, pero nare-restrict kayo. Yung parang may mga pumipigil sa inyo na magawa ito. Maaari kasing tinetest kayo ng universe kung talagang ready na kayo, kung handa na ba kayo for that change. Kasi Pisces energy in the 8th house, ito yung tipong maaring walang direksyon no, na maaring paiba-iba rin yung inyong gustong gawin. Tapos pag nakakaranas kayo ng challenge ay nagbabago na yung isip ninyo. So ito yung time na kailangan maging sigurado talaga kayo sa gusto ninyo na i-pursue sa buhay. Kasi kapag nakaka-experience kayo ng pagsubok, ayaw nyo na. So, paano ninyo mamamaster yung skills ninyo? Okay? So, because Saturn is about discipline. So, ngayon, tinitest ka ng universe kung gaano ka kapursigido, kung gaano ka talaga ka-motivated na ma-pursue yung mga gusto mong baguhin sa buhay mo. Okay? You also have now this. So, ito yung sinasabi ko ang limitations. This makes sense kasi may Saturn din dito. Pero ito kasing energy ni Saturn is about rewards. So, kung ginawa mo yung part mo, nag-effort ka, trinabaho mo, then definitely makukuha mo yung rewards na dinideserve mo. You also have Urus. Yung iba sa inyo, nagpapalakas kayo ng pangangatawan ninyo. Pwedeng, hindi lang physically, no? Mentally, emotionally, spiritually. So, mas kumbaga, yung vitality ninyo is mataas. You are very powerful. So, yung mga challenges na to, yan yung tumutulong rin sa inyo para mas mapalakas ninyo ang inyong sarili. Yan. And you also have, this is Dagas. Dagas is about your hope, your self-love. So, maaring ngayong second half ng August, you are focused on taking care of yourself, no? Pag-aalaga sa sarili, attending to your needs, and also, pag-focus rin sa iyong kalusugan. Okay, so let's see. Ano pa? For Leo, August 16 to 31. For Leo. Scorpio, investigate. So, this is immersion. Meron kang gustong malaman, matuklasan, matutunan na kailangan dito ng dedication, commitment para truly maintindihan mo at malaman mo. So, expansion as well, no? So, meron kang pinag-aaralan. Yung iba sa inyo, this is related sa spiritual belief system ninyo. Maaring may nagbabago, maaring meron kayong nagiging interest ngayon na gusto nyong i-explore. Some of you, maari ring mag-travel or lilipat sa ibang lugar for some reasons, no? Maaring ito sa gusto nyong baguhin sa buhay ninyo. Lumipat ng lugar para to start fresh, ganyan. Progressions, journey. This is part of your journey, Leo. Yung iba, maaring may paglalakbay talaga na gagawin. Itong paglalakbay na to, pwedeng physical na paglalakbay. Like, from a different country, going to a different country. Or a different place, different town, going to a different town.
And doon mo makikita kung ano yung mga nag-improve sa'yo. Yung mga naging pagbabago sa'yo. Na kung dati may mga bagay na ayaw kang gawin kasi hindi yun komportable sa'yo, ngayon gagawin mo na siya kasi bukas ka na sa mga bagong oportunidad na nag-unfold para sa'yo. And to be honest, this is not an easy journey, no? Hindi to madaling journey para sa'yo. Pero ito kasi yung kailangan mo para mas maging matibay, matatag ka. Your overall energy is the Four of Swords. This is about healing. Yung iba sa inyo, maaring nagkaroon kayo ng difficult situation in the past, pwedeng breakup, separation, misunderstanding with someone. So, gusto mo ngayon ng katahimikan muna ng isip. At pagpapahinga rin, kung kayo masyadong naging busy, marami kayong ginawa ng mga nakaraan, it's time para magpahinga. Your challenge is the King of Cups. So, this is your feelings, no? Maaring, ang challenge mo ngayon is mabilis kang magpadala sa damdamin mo. Oo, so, bantayan mo yung damdamin mo, yung feelings mo, na wag kang basta-basta magdedesisyon ng hindi mo pinag-iisipan, yung pabugso-bugso. Oo, yung tinatawag na bugso ng damdamin. Some of you naman, maaring meron kayong challenging situation with a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Medyo emotional yung pangyayari na to, or maaring meron silang gustong gawin na ayaw mo, or meron kang gustong gawin na ayaw nila. Kaya may conflict. Your opportunity is, Eight of Cups. Meron ka talagang opportunity na maglakbay. Hanapin kung saan ka talaga mas magiging masaya. Tingnan mo sila, Lahat sila may mga partners dito. Tapos ito, yung Beetle, nag-iisa lang siya. So, feeling niya, hindi siya at home sa lugar na yan. So, ngayon, aalis siya dyan para hanapin yung talagang home para sa kanya. Okay? So, yun yung journey ninyo ngayon. Let's see your blessing. What is the blessing? Nine of Swords. As a blessing, ang Nine of Swords is about pagsasaayos ng iyong mindset. Kasi ito ay overthinking. So, ngayon, maaring may mga ways ka na, no, paraan para maayos yung iyong mga iniisip ngayon. Part ng ginagawa ninyo is yung pagpapahinga, pagre-reset, and yung pag-alis sa mga sitwasyon na hindi na nakakatulong sa'yo. This can be a relationship or sa career, trabaho. And eventually, you will recover. Mas makakatulog ka na ng maayos. Let's see. Energy ng money, career, finances. You have the Nine of Wands. So, I think, ano man yung mga kailangan mong paggagastusan or yung mga responsibilidad mo sa trabaho mo, kayang-kaya mo siyang i-handle. Yun nga lang, to be honest, yung iba sa inyo, nahihirapan na. But I think, ito yung time na kailangan mo ring i-reassess yung sarili mo. Ano yung kailangan mong gawin na pagbabago? Oo, kasi yung iba, parang paiba-iba ng interest or gustong gawin. Dapat maging sigurado ka muna talaga para may isang direction kang pupuntahan. And then, your love life is the Ace of Cups. May bago, ha? Yung iba sa inyo, Leo, maaring merong new source of happiness. May magpapakilig sa inyo. Or bagong source of, inspiration. New beginnings. Yung iba sa inyo may baby. Baby is coming. Yan yung new beginning ninyo. Yung iba naman, this is a new experience. Parang bagong chapter sa buhay mo. It's a fresh start. Nagsisimula. You are also meeting new people. Maaring ikaw ay magiging part ng isang community na may parehong interest. Wow, ang ganda. Healing. You are healing from your past experiences and also fertility rin to. So talagang kung kayo gusto niyo magka-baby, ayan, merong pregnancy for some of you. So what is the final message?
Yung iba sa inyo, kung magsisimula kayo ng relationship ngayon, this is going to be a strong relationship. Pamper. So, this is part of your self-love, self-care na self-care is a necessity, not a luxury. Yes. We need self-care para ma-refresh tayo at ma-distress, matanggal yung stress natin sa katawan. Okay? So, that is your reading, Leo. Thank you so much. See you again.